So ating pamensahe ngayon ay patungkol po kay Abraham. Ito po si Abraham ay kilala po natin dahil ito yung mababasa sa Old Testament. At siya ay tinatawag na ama ng lahat ng sumasampalataya. Kapag nababasa natin ang pangalang Abraham, yan ang ating dapat tandaan. Siya ang ama ng lahat ng sumasampalataya. Ito po yung matatagpuan natin at mababasa dito sa ika-4 na kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Dito po sa talata 11 at 12. And he received the sign of circumcision. Alam po ninyo, ang pagtutuli, actually, ay pinag-utos lang kay Abraham, ang lahat ng kanyang mga lahi, at later on, sa bansang Israel. Hindi actually ito utos ng Diyos sa atin sa panahon na ito. Kaya lang, ito po yung ating naging kaugalian. Gusto rin natin. Kapag isang lalaki hindi natuli, parang hindi siya tunay na lalaki. Yun ang kultura nating Pilipino. Pero dito po sa Biblia, ang pagtutuli po ay ipinag-utos sa mga Hudyo at gayon din kay Abraham at lahat ng kanyang magiging lahi. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, that he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised, that the righteousness might be imputed to them also, and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised. Ang konteksto po ng mga talatang ito, yung mga Kristiyano, mga Hudyo, sinasabi nila na kinakailangan ang mga Gentil na naging Kristiyano, kailangan pa rin silang sumunod sa kautos ni Moises. At kinakailangan sila magpatuli. Dahil sinasabi nila sa kailang pagmamatwid, si Abraham ay naging matwid nang sinagpatuli kanya. So upang tayo maging matwid sa harapan ng Diyos, kailangan din tayo magpatuli. Pero sabi ni Pablo, hindi totoo yun. Si Abraham ay matwid na bago pa siya tinuli. So instead ng kanyang pagtutuli, ayaw pang siya maging matwid, ito'y tanda na siya matwid bago pa siya tinuli kanya. So hindi totoo yung kaisipan ng mga Hudyo na para kayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan ka magpatuli. Ang pagtutuli hindi utos ng Diyos yan. Ito ay gustong na lang natin. Karamihan po sa mga bansa, maraming mga lalaki, hindi sila tuli. Punta tayo sa Amerika, maraming mga Amerikano, hindi sila tuli. Dahil hindi naman po utos ito ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya importante mababasa natin dito, sinasabi, si Abraham, ang ama ng lahat ng sumasampalataya kanya. Hindi siya tatawaging ama ng lahat ng sumasampalataya kung wala siyang ginawa. At kung ang kanyang pananampalataya ay hindi uliran. Sabi, kaya tinatawag siyang ama ng lahat ng sumasampalataya, siya yung ating uliran. Nagpakita po siya ng isang ulirang klase ng pananampalataya. Pero kailangan muna nating malaman kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin kay sumasampalataya? Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 1. Ito ang ating mababasa. Ito pong salin na ito, galing po sa English Standard Version, ESV. Kasi madaling basahin. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Tingnan nyo ang dalawang sinasabing kahulugan ng pananampalataya. Ito'y katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan ganyan. Pagka sa ordinaryong kaparaanan, hindi lahat ng ating inaasahan ay nangyayari. Yan ang totoo, di ba? May mga inaasahan tayo na nangyayari. Pero may mga bagay na hindi nangyayari. Pero kung tayo ayon po sa kahulugan ng pananampalatayang ito, kahit hindi pa siya dumarating, ang isang bagay na ating inaasahan,
tayo nakakatiyak, may darating. Kung kayo may pananampalataya, bagamat yung inaasahan mo hindi pa dumating, nakakatiyak ka na hindi darating. It's an assurance o katiyakan ng mga bagay nating inaasahan. The conviction of things not seen. Sa ordinaryong kalakaran ng mga tao, karamihan, kalimitan, kapag gusto nating maniwala, ang sinasabi natin, to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Pero ang pananampalataya, kahit hindi mo pa siya nakikita, nakakatiyak ka na ito'y totoo. Ito yung dalawang kahulugan na sinasabi sa atin sa pananampalataya. Pero itong klaseng pananampalataya, ito ay totoo lamang kung ating sinasampalatayan niya ang Diyos. Kung tao, hindi totoo palagi. Kasi halimbawa, binigyan ka ng pangako ng isang tao. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon natutupad niya yung pangako niya. Kaya may sinasabi tayong pangako na papako kanya. Pinangako pero hindi ginawa. O kaya, mga bagay na hindi pa natin nakikita pero pinaniniwalaan mo na, hindi rin pwede, hindi rin tayo gano'n. Sabi natin, para maniwala, kailangan makita. Pero kapag ka ang Diyos ang nangako, kapag ka ang Diyos ang nagsabi, ibang usapan niyo. Bakit? Bakit? Isang dahilan. Ang Diyos ay nagsasabi ng totoo, hindi siya sinungaling. Kapag ka isang tao ay sinungaling, hindi mo siya din paniwalaan. Kaya nga po, kung ikaw ay nabinyagan na sinungaling, dahil sa maraming pagkakataon, ikaw nagsisinungaling, kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi ka na paniniwalaan. Eh, kasi nagsasabi ka ng kasinungalingan. Pero ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Siya palagi nagsasabi ng totoo. Kaya, kapag sinabi ng Diyos, pwede mong panghawakan at pwede mong paniwalaan. Kasi nagsasabi siya ng totoo. Dito sa Romans chapter 3 verse 4, certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. Ang totoo niyan, lahat ng mga tao sa isang bahagi ng buhay nila, o minsan kahit sa kasalukuyan, sila ay nagkapagsinungaling na. Wala sino mang tao na nabubuhay, maliban ang ating Panginoon, nung siya nagkatawang tao, ang hindi pa nagsinungaling. So sabi rito, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words, and may overcome when you are judged. Ibig sabihin, pag inaatulad ka sa isang salita, ikaw'y matatagpuan na tapat. Dahil totoo sinabi mo. So ito makikita natin. Ang sinasabing pananampalataya dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, totoo lang yan kapag ang Diyos ang ating sinasampalatayanan. Dahil number 1, hindi siya nagsisinungaling, siya nagsasabi ng totoo. So kung nangako ang Diyos, gagawin niya. Pag sinabi ng Diyos, ito'y totoo. Dahil siya sinungaling. Pangalawa, na makikita natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung minsan ng tao, kaya hindi niya nagagawa yung mga bagay na kanyang ipinapangako, may mga bagay na labas sa kanyang kapangyarihan. There are things out of our control. Bigla ka namatay, so hindi mo na magagawa yung pinangako mo. Di ba? O kaya, ala sa kakayahan mo, ito pa rin mo yung pinangako mo. Pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, walang magiging lang para hindi niya gawin ang pinapangako niya. Basahin natin. Sa Matthew chapter 19 verse 26. But Jesus looked at them and said to them, with man, this is impossible. Sa mga tao, hindi pwede gawin yan. But with God, all things are possible. Bakit? Sapagkat siya makapangyarihan sa lahat. Sa Old Testament, isang pangalan ng Diyos na tinawag ni Abraham ay El Shaddai. Ang ibig sabihin nun, Almighty God. So, kaya niyang gawin ang pinangako niya. Bakit?
sapagkat siya makapangyarihang Diyos. Walang anumang bagay na imposible sa Diyos. Yan yan. Pangatlo, na makikita natin, ang Diyos ay mabuti. Nang siya lumala, sa Old Testament, meron tayong mababasa, lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Nung sabihin ng Diyos yun, hindi siya nagmamalaki. Kasi napakagaling. Kaya lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Hindi nang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti para sa tao. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa tao. So, ibig sabihin, kahit sa kanyang physical na paglalala, lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay mabuti para sa atin. Ganyan. Ngayon, totoo rin sa spiritual na katotohanan. Nang may lumapit sa ating Panginoon, ito ang sabi niya, mabuting guro kanya. Ano ang kailangan kong gawin upang kayo makapasok sa langit? Ang sagot ng Panginoon, Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. Kanya. So, ang Diyos lamang ang mabuti. In other words, lahat ng sinasabi ng Diyos ay mabuti. So, meron tayong isasabihin niya, paniniwalaan, bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Yung ipinangako niya, iaasahan mo, dahil ang Diyos ay mabuti kanya. Hindi kanya pangasahan sa isang bagay na hindi niya gagawin. At hindi ka rin niya papaniwalaan sa mga bagay na hindi mabuti kanya. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Yan ang ibig sabihin ng mga pangusap na yan. Hindi ito totoo kung yung sinasampalatayanan ay tao. Totoo lamang yan kapag ang inyong sinasampalatayanan ay ang Diyos. Dahil sa mga tatlong rason na ating binanggit na. Ngayon, pagdating kay Abraham, ito yung pinakita niya. Itong klaseng pananampalataya na ito ay pinakita ni Abraham. O noong unang panahon, ang tao sa kanya ay Abraham. Pero pinangakuhan siya ng Diyos na siya maging ama ng lahat ng mga bansa, tinawag siyang Abraham. Yan ang ibig sabihin ng pangalan niya. Ama ng lahat ng mga bansa. Tingnan niyo, ito po yung sa kasalukuyang panahon, ito yung Middle East. O gitnang silangan, ganyan. Tatlo po kasing silangan. Yung Far East, binubuo po ng Japan, Korea, China. Mongolia, Far East. Yung South Asia, yan ang India, Pakistan, Afghanistan, yan ang South Asia. Tayo ang Southeast Asia. So ito yung Middle East, kanya. So nasa kalagitnaan. Ito yung kasalukuyang mga bansa sa panahon natin ngayon. Ano po? Pero noong unang panahon, siyempre wala pa yung mga bansang yon. Si Abraham ay nanggaling sa tinatawag na Ur of Chaldees. Na noong unang panahon, tinatawag na Mesopotamia. Sa kasalukuyang panahon, yan ang bansang Iraq. Doon nakatira si Abraham. Una nating makikilala si Abraham sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Inutusan siya ng Diyos. At sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, iwanan mo ang iyong bansa kanya, ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama. At pumunta ka sa lupain na ipakikita ko sa iyo. Gagawin kitang dakilang bansa, ikay magiging biyaya kanya. Ang lahat ng magbibiyaya siya, ibibiyahin ko. At ang lahat ng sumusumpa siya, susumpahin ko kanya. At sa'yo tatawagin ng lahat. At sa'yo tatawagin, at sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa ay pagpapalain kanya. Yun ang unang pagbagit sa atin ni Abraham. Nung nangaral si Esteban, o si Stephen, ito ang ating mababasa. And he said, brethren and fathers, listen. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia. Ito yung lugar na ito. Before he dwelt in Haran, and said to him, get out of your country and from your relatives and come to a land that I will show you. So dito siya nanggaling. Dito po sa lugar na Ur.
Tapos pumunta siya sa Haran. Ganyan. So tinawag siya ng Diyos dito, and later on, siya yung nagtakbay patungo sa Haran. So ituloy po natin. Then he came out of the land of the Chaldeans and dwelt in Haran. And from there, when his father was dead, he moved him to this land in which he now dwelt. And God gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. But even when Abraham had no child, he promised to give it to him for a possession and to his descendants after him. So yan ang sinabi ng Diyos ni Abraham. So matiwasay na nakatira sa lugar na ito, at tinawag siya ng Diyos at pumunta sa Haran, and later on, siya pumunta sa Canaan. Ito yung paglalakbay ni Abraham. Mula sa lupain ng Ur, pumunta siya sa Haran hanggang sa Canaan. Ganyan. Ay mapapasin po natin, kapag binabasa natin ang Biblia, huwag natin ilagay ang ating kaisipan sa modernong panahon. Kailangan ilagay natin ang ating kaisipan sa panahon na yun. Kung sa kasalukuyang panahon, tayo po ay pupunta sa ibang mga bansa, walang problema. Alam natin, magkakaroon tayo ng kaalaman o information, pero kung saan ka pupunta. Pwede mo na makita yun, kahit hindi ka pa pumunta roon. Pwede mo rin malaman ang lugar na yun sa mga tao pumunta na roon. At ang paglalakbay, ay walang problema. Ay mag-aeroplano ka lang, makakarating ka na sa pupuntahan mo. Pero sa panahon ni Abraham, hindi gano'n. Sapagkat siya pumunta sa lupain na wala sa kalam. Wala pa namang internet, no? Wala pang TV, walang radyo, wala. So ang impormasyon ay napaka-kakaunti. So si Abraham ay pumunta sa lugar na hindi niya alam. Hindi pa siya nakarating doon. Kaya kanyang pananampalataya nagpapakita ng isang matapang na pananampalataya. Bakit? Tingnan natin. Mabilis. Dito sa Hebrews chapter 11, 8 to 10. By faith. Ibig sabihin, sinabi sa kanya ng Diyos. Di ba? Umalis ka doon, pupunta ka sa lupay na ipakikita ko sa iyo. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place in which he would receive as an inheritance. And he went out, ano nangyari? Not knowing where he was going. So, ibig sabihin, nung tinawag siya sa lupain ng Ur, tapos mula sa Haran, hindi niya alam kung siya pupunta. Wala namang direksyon ng panahon na yun. Baka wala pa nga mga daan, katulad ng panahon natin ngayon. Eh tayo, meron tayong Waze, meron tayong Google Map, hindi ka maniligaw. Although, minsan, naliligaw ka pa rin. Eh, lalo na sa panahon nila. Napakahirap maglakbay. By faith, it dwelt in the land of promise as in a foreign country. Itong lugar, ito taga Ur, ito kanyang bayan. Nang pumunta siya dyan, siya yung taga-ibang bayan. He was a foreigner. Hindi siya native sa Canaan, may mga tao doon. Hindi siya taga-roon. Kung isipin natin, mahirap pumunta sa ibang bansa. Number one, hindi mo customary yung mga tao doon. Iba salita nila, iba pag-uugali nila, iba yung kultura nila, iba yung kaisipan nila kaysa sa'yo. So, kailangan pa mag-adapt sa kailang mga ginagawa. Siguro din si Abraham, pumunta si Ron bilang isang foreigner. Dwelling in tents. Temporary. Wala siyang permanent dwelling. Kapag kayo nakatira sa tent, ibig sabihin palipat-lipat ka. Hindi ka nakatira sa isang lugar na permanent. Yung mga bahay natin ngayon, pinagagawa na natin sa mga lupa pag-aari natin. Hindi na tayo lilipat. As much as possible, di ba? Kaya nagpapagawa na ng bahay. E sinatira sila sa tent. With Isaac and Jacob, kahit nung mamatay ni si Abraham, at pumalit si Isaac at si Jacob, nakatira pa rin sila sa tent. Ibig sabihin, hindi nila pag-aari yung lupain na yun. Na pinangako ibibigay sa kanila ng Diyos. The heirs with him of the same promise. In other words, yung pangako ng Diyos kay Abraham, na siya magiging dakilang bansa,
at ibibigay niya yung lupain ng Kanaan, naulit kay Isaac at kay Jacob. Ibig sabihin, nagdag kay Isaac at kay Jacob, di ba natupad yun? So, 12 anak ni Jacob, doon sa kailang naging mga anak, doon natupad yun. So, after several generations, doon pala natupad yung pangako ng Diyos. So, ano makikita natin sa kanyang pananampalataya? Makikita natin mayroon siyang katapangan. Iniwan niya yung comfort and security of his own life. Siyempre, kung tayo taga-Pilipinas, sabihin niya, magkamag-anak mo, kasi yung ikaw ay secured dahil bansa mo yun eh. Alam mo yung bansa mo, at na doon ang yung comfort, dahil sanay ka doon. Pero pag lumipat ka ng bansa, ay ibang usapan na yun. Mahihirapan ka sa ilang panahon, mahihirapan ka muna. Until sa time na kayo makapag-a-adapt doon sa lugar na pununtahan mo. Dagdag pa natin doon, yung panganib ng paglalakbay. Isipin nyo, ito, nung panahon na yun, wala naman security sa daan. So, pwede kang patayin, pwede kang pagnakawan, yung panahon na yun. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Mas safe yung paglalakbay. At kasama niya ang kanyang buong pamilya, ang asawa niya, wala pa siyang anak doon, ang kanyang ama at kanyang mga kamag-anak. Halimbawa si Lot, kasama niya yun. Naglakbay sila sa gitna ng panganib. Kano sila kalayo kung naglakbay? May gitna 1,000 kilometro. Para ma-imagine natin ang layo niya, sinukat ko po yan nung pumunta kami sa Tacloban Leyte for the first time noong 2000. Mula po sa Pasay hanggang sa Tacloban City, exactly 1,000 kilometers. Ganun kalayo. Hindi sila nag-kotse, wala po kotse, no? Hindi sila nag-aeroplan, hindi sila nag-bus, hindi sila nag-train. Naglakad lang sila. At nakasakay sila sa mga hayop. Gano'ng matagal yun? Matagal yun na paglalakbay. So, makikita natin, yung pananampalataya ni Abraham ay isang matapang na pananampalataya. Siyempre, natural na siya natatakot habang siya naglalakbay. Natural lang naman yun. Lahat po tayo natatakot. Hindi nawawala yun. Dahil ang takot, binigay sa atin ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Kung wala tayong takot, matagal na tayo patay. Pwede ka namundag sa building, hindi ka natatakot eh. Pag nagdadry ka, pwede mong banggain yung poste, hindi ka natatakot. So natural na siya natatakot. Natural sa tao yun, binigay sa atin ng Diyos yun. Kaya lang, dahil sa pananampalataya sa Diyos, dahil sabi ng Diyos, ikay magiging pagpapala kanya, so naniniwala siya doon. Na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya kanyang pananampalataya sa Diyos, kaya nagapi o natalo niya yung pakiramdam ng pagkatakot niya. Pangalawa, makikita natin sa pananampalataya ni Abraham, ito po ay a fully trusting faith. Hindi lang 50% trust, hindi lang 60%, 100%. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Paano natin patutunayan yan? Ganito lang. Sa Genesis chapter 22, sinabi ng Diyos kay Abraham, iyain mo yung anak, yung bugtong na anak, na yung minamahal kanya. Ibig sabihin, inutusan siya ng Diyos, naiyahin niya si Isaac, so papatayin niya. So, pero makita ninyo, bilang isang ama, siyempre mahal niya yun. Sabi nga ng Diyos, iyain mo yung bugtong na anak, na si Isaac, na yung minamahal kanya. Alam mo, papatay ng anak mo na yung minamahal. Hindi mo magagawa yun. Mali ba lang, may depress ang isip mo. Pero on the other hand, meron sa pagmamahal sa Diyos. So, anong mauna sa dalawa? Yung pagmamahal ng isa, yung pagmamahal sa Diyos. Sa Genesis chapter 21, babasahin natin. Pinalayas ni Sarah si Hagar at si Ismael. Sabi ng Diyos sa kay Abraham, huwag ka magaling kay Sarah kanya. Hindi maaari magmana ang anak ng alipin sa anak ng malayang babae. Mabasahin na sa Genesis chapter 4. Kung titignan na sa Genesis chapter 21, tingnan na 22, inutusan siyang iyahin si Isaac,
Pero bago yun, may pangakong Diyos. Kaya Abraham, kay Isaac. Usahin natin. Ito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa ni Sarah, sapagkat sa pamamagitan ni Isaac, pagpapangalanan ang iyong bini o pagpapalain ang iyong bini kanya. Sa pamamagitan ni Isaac ang bini, doon magagaling ang bini kanya. So in other words, kay Isaac magagaling ang ating Panginoon dahil yan ang bini ni Abraham sa Genesis 3:16. Pagkatapos, inutusan siya ng Diyos na patayin niya si Isaac. Kung hindi lubos ang iyong pagtitiwala sa Diyos, katulad ni Abraham, ano sasabihin mo? Ano klaseng Diyos ito? Doon pinangakuan niya na si Isaac, kay Isaac magagaling ang bini. Pagkatapos kanya, papatay ko si Isaac. So, paano natutuparin ang pangako niya? Kung wala ka pa rin ang palataya sa Diyos. Dapagkat ang utos, ang pangako ng Diyos kay Isaac, at yung utos ng Diyos, naiyain niya si Isaac, ay naglalaban. Contradiction yun eh. Paano tutuparin ng Diyos kay Isaac? Ang pangako niya kay Isaac, kung papatayin mo. Pero nagtitiwala si Abraham. Malaki ang tiwala ni Abraham sa Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 11, verse 19. Ano ang nasa kaisipan ni Abraham? Bakit tinuloy niya? Hindi naman siya tumanggi. Bakit tinuloy pa rin niya? Basahin natin. Ito ang nasa kanyang kaisipan. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa matalinahagang pananalita, siya muli niyang tinanggap. In other words, kahit patayin pa ng Diyos si Isaac, kayang buhay ng Diyos si Isaac at tutuparin ng Diyos ang pangako niya kay Isaac. Ano matatawag po natin doon? Yun ay lubusang nagtitiwala. So, fully trusting faith. Sinabi ng Diyos, gagawin niya kanya. In other words, makikita natin, kahit anong mangyari, tutuparin ng Diyos ang pangako niya. So kahit papatayin ko pa si Isaac. Walang problema. Kahit bakit? Pwede buhay maguli. At tutuparin pa rin niya yung pangako niya. So meron po siyang lubusang tiwala sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang pangako niya. Kahit mamatay si Isaac, kaya niyang buhay maguli. Pangatlo, makikita natin sa pananampalataya ni Abraham, it's a sacrificial faith. Pag sinabi natin sacrifice, ito ay isang kawalan. Isang bagay na mawawala sa iyo. Isang bagay na mahalaga sa iyo na mawawala sa iyo. Yun ang sacrifice. Halimbawa, yung mga bayani natin, sila ay ibinuwi silang buhay nila para sa kalayaan ng ating bayan. Anong tawag natin doon? Sacrifice. Pagka, halimbawa, nagkasakit ang iyong mahal sa buhay, sasakripisyo mo pera mo para sa kanya para mabuhay siya. Yun ang ibig sabihin ng sacrifice. Kaya na makikita natin kay Abraham, he was willing even to sacrifice his only son. Hindi man siya tumanggi. Wala tayong makikita. Diyos, masyadong mahirap pinagagawa, wala tayong mababasag gano'n. He was willing to sacrifice. Para lang maging kapuri-puri sa Diyos. Sa Genesis chapter 22 verse 7, but Isaac, or Isaac, alam niyo yung mga Asian languages, binibigkas natin bawat salita. Pero in English, wala silang ganon. Pagka dalawang vowels, combination ng sound. Spoke to Abraham, his father said, my father, and he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Nagsinungaling ba si Abraham? Hindi. Dahil sinasabi niyang lamb ay si Isaac.
Sabihin, si Isaac ang iaahin niya kanya. So, tignan po natin. Sa palagay ninyo, nung ito'y tanong ni Isaac kay Abraham, ano kaya pakiramdam ni Abraham? Siyempre, siya yama. Siyempre, di ba ganda yung pakiramdam niya? Siya mismo papatay sa kanyang anak. Hindi makikita natin. Pero nung makita ng Diyos, kasi papatay na niya si Isaac eh. Yan, yung nagtrato na yan. Nung makita ng Diyos, and He said, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Ilang beses sa Genesis na ipinakita ni Abraham ang pananampalataya sa Diyos. Pero sinubok pa rin siya ng Diyos. In other words, sa ating buhay Kristiyano, hindi lang tayo minsan nadadaan ng pagsubok katulad ni Abraham. Actually, sinubukan siya sa maraming pagkakataon bago pa sa pagkakataon na ito. Sa verse 13, then Abraham lifted his eyes and looked. There behind him was a ram caught in a thicket by its horns. Pag sinabing ram, ito yung lalaking tupa o lalaking kambing. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. So ito, tingnan ninyo, siya willing na mag-sacrifice para sa Diyos. Kung tayo po ay katulad ni Abraham, willing din tayo magsakripisyo para sa Diyos, sa mga bagay na mahalaga sa atin, sa ating pagbibigay sa Diyos, ng mga bagay nating ibinibigay sa Kanya, di ba? Dapat katulad tayo ni Abraham, we are willing to sacrifice Him. Next, na makikita natin, a willing faith. Sabihin, nung inutusan siya ng Diyos, nahiyain niya si Isaac. Napakahirap yun, nahutos na yun. Pero wala tayong makikita ng hesitation. Hindi siya nagatubili. Pagka ayaw natin sundin ng isang bagay, napakabigat ng paa mo eh. Di ba? Diyan sundin ka maglalakad. Pero hindi siya kanya. Dito sa Genesis 22 verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. Ano makikita natin? Rose early. Nakikita natin sa ginagawa natin eh. Pagka gusto natin ng gagawin natin, baga ka magigising. Maghahanda ka agad. Gusto mo yung gagawin mo eh. Pero pag ayaw mo yung gagawin mo, napakahirap noon. Parang napakabigat na paa mo para gawin mo yun. Pero siya, maaga nagising. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering. So po yung nagana ng kahoy na gagamitin niya. And arose and went to the place of which God had told him. Walang pag-aatubili. Gusto niya sumunod. So sa atin dapat ganoon din. Gusto nating sumunod palagi sa Diyos na hindi tayo nag-aatubili. Ipinihanda niya kanyang kaisipan para sumunod sa Diyos. Ako, mayroon ng problema dyan. Pagka piniglama ako, nagawin ko isang bagay na hindi nakandang isip ko, mahirap gawin. Kailangan ko munang iandang isip ko sa isang bagay na gagawin ko. So si Abraham, hindi handa niya ang isip niya upang sumunod sa Diyos. And he prepared himself physically as well. Bakit? Malayo lalakbayin nila eh. 3 araw na paglalakbay. So malayo yun. Pero inihanda siya na sumunod sa pinag-utos sa kanya ng Diyos. At ang kanyang pananampalataya ay isang matibay at di magaraw na pananampalataya. A firm and immovable faith. Sa ibang mga kapatid, yung kailang pananampalataya, minsan tapat, minsan hindi, minsan tapat, minsan hindi. Si Abraham hindi. Sayin natin. Sa Hebrews chapter 11, verse 13, these all died in faith. Ibig sabihin, lahat ang binanggit na pangalan sa Hebrews chapter 11, ang pangunahin doon si Abraham. Namatay silang lahat. Not having received the promises. Hindi na tinanggap yung pangako ng Diyos sa kanila. Personally. But having seen them afar off. Pero dahil meron silang pananampalataya,
at ipinanam sa kanilang Diyos. Nalalaman nila mangyayari yun. Dahil lang siya nagsabi, we're assured of them, embrace them, and confess that they were strangers and pilgrims on the earth. Hindi kami tagalupa kanila, kami naglalakbay lang sa lupa. Kaya nga nakatira sila sa tent. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Dahil iniwan nila kanilang bayan, so naghahanap sila sa panibagong bayan kanya. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, sa lugar ng Ur, they would have had the opportunity to return. Pero sila bumalik. Kung gusto nila, pero sila bumalik. But now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Anong hinahanap nila? Langit. So, hindi na sila babalik sa pinanggalingan nilang bansa. Dahil hinahanap nila kanya ang kailang tunay na bayan na nasa langit kanya. Kaya hindi na sila bumalik. Hindi sila nagbago sa kailang pananampalataya sa Diyos. Sa bagong tipa, ganun din. Tingnan niyo yung salita. Therefore, ang ibig sabihin ng therefore, ito isang conclusion. Dahil 1 Corinthians chapter 15 ay patungkol sa sinasabi ni Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. There is a resurrection. Ganyan. Ang mga patay mabubuhay na maguli. Kaya nga, anong gagawin natin? Kung ang mga patay mabubuhay na maguli, anong gagawin natin? Ganyan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Kung babasahin po na sa Tagalog, ang steadfast, parang ikaw ay hindi magalaw. Ika'y matatag. Basahin natin para eksakto po. Ano po? Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15. Ito po isang magandang talata actually. Ito ang ating bababasa ating ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Ganyan. Yun ang steadfast. Matatag. Ganyan. Hindi nakikilos, immovable. Na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, tayo magkasya na gano'n. Tayo matatag, hindi makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon dahil nalalaman natin na ito hindi walang kabuluhan sa Diyos. Sa Philippians 3:12, not that I have already attained, or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Hindi sinasabi ni Pablo, nakuha ko na kanya. But one thing I do, forgetting those things which are behind, yun yung nakaraang pamumuhay ko kanya, hindi na ako tumitingin doon, and reaching forward to those things which are ahead. Ano yun? Patungo sa langit. I press forward toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ano yun? Sa langit. Yun, doon nakatingin si Pablo. Hindi sa lupa, kanya. Alam po natin, dating araw, igabay ng Diyos, ng ating Panginoon, ang lupa, ang pananampalataya po niya, may isang pinasakdal na pananampalataya. Ang ating pananampalataya, hindi lang po theoretical o sa isip lang. Pwede kang maniwala sa isip lang. Pero ang paniniwala ni Abraham hindi sa isip lang. Tingnan natin, James chapter 2 verse 21. Was not Abraham our father justified by works? Ang ibig sabihin ng works, obedience. When he offered Isaac his son on the altar, do you see that faith was working together with his works or with his obedience? And by works or obedience, faith was made perfect. And naging sakdal ang pananampalataya ni Abraham dahil hindi lang siya naniwala sa isip. Sumunod siya sa pinag-utos ng Diyos. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Ang sabi, sisimampalataya sa Diyos. Sa isip lang, hindi. Ang pananampalataya niya ay may kakibat na pagsunod kanya. And he was called the friend of God.
You see then that a man is justified by works or obedience and not by faith only. Yun ang pinakita ni Abraham. Sumunod siya. Siya'y naniwala sa Diyos. At siya'y sumunod sa Diyos. Kaya hindi kataka-taka, natawagin siyang ama ng lahat ng sumasampalataya. Ipinakita niya isang tunay na sakdal na pananampalataya. Isipin po natin, nung ito'y nangyari, siyempre buhay si Isaac. Siya nagtanong, saan yung iaahin natin? Siya nagtanong. At nakita rin niya na siya papatay ng kanyang awa. So, anong impact kay Isaac noon? Nakita niya ang pananampalataya ng kanyang ama. Siya'y willing na sumunod sa Diyos kahit gano'ng kahirap, kahit ang ibig sabihin ay papatayin si Isaac. Nakita niya ang lubusan respeto ng Diyos, ng Abraham sa Diyos. Dito po sa Genesis chapter 18, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. So, iutos niya kanya, sa kanya mga anak, ang daan kanya ng Panginoon. Yun ang nakita ni Isaac, na kanya nga may tunay na sumasampalataya. Pero, mga kapatid, hindi walang kasalanan si Abraham. Kahit si Abraham ay tinawag na ama ng lahat ng sumasampalataya, si Abraham ay katulad lang natin. Ordinaryong tao na nagkakasala. Hindi taong walang kasalanan. At least, si Abraham ay nagkasala ng 2 beses, pero hindi pa rin natin alam kung ang ibang kasalanan ginawa, hindi nagsulat. Siya po'y nagsinungaling patungkol sa asawa niya 2 beses. Noong una, nung nagkaroon po ng taggutom, at kinakailangan sila pumunta sa Egypto, yung panahon na yun, mahirap magkaroon ng magandang asawa. Kasi papatayin ka nila para makuha yung asawa mo. So para iligtas ni Abraham ang sarili niya, sa una, Abraham pa lang yan. Now there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. And it came to pass, when he was close to enter Egypt, that he said to Sarai, his wife, indeed I know that you are a woman of beautiful countenance. Mabuti, maganda siya. Therefore it will happen when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife. And they will kill me, but they will let you live. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you. Nagsinungaling siya. Kinausap ng Diyos si Pharaoh para sabihin sa kanya, nagkasala ka kanya. Kinuha mong babae na asawa ng may asawa kanya. Hindi lang nangyari minsan yun, 2 beses. Kung sila'y pumunta sa lugar ng Gerar, o anong pronunciation niya, and Abraham journeyed from there to the south, and dwelled between Kadesh and Shur, and stayed in Gerar, o Gerar. Now Abraham said of Sarah, nung nagbago na yung pangalan, his wife, she is my sister. Ito pong talagang sinasabi na kasi kapatid niya. Totoo yun. Hindi sila full sibling. Si Sarah ay half-sister ni Abraham. Pareho kailang ama. Iba yun ay pinapayagan ng Diyos yung ganong klaseng relasyon dahil kakaunti pa lang yung mga tao. So yung kalahating katotohanan ay kasinungalingan pa rin. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, indeed you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. So in other words, by necessary inference, kapag ginawa mong asawa ng may asawa, ikay papatayin. Kung 2 beses na sinungaling. Anong pinakikita nito? Si Abraham, katulad lang natin. Siya nagsinungaling, he was forced by circumstance. Para hindi siya patayin ng mga tao, ng mga Egyptian o yung mga taga-Gerar dahil sa kanyang asawa.
Hindi siya masamang tao. Pero siya'y nagsinungaling. He was forced by circumstance. So, hindi siya perfectly sinless. Nagkasala siya. Katulad natin. Walang taong hindi nagkasala, maliban lang sa ating Panginoon, siya nagkatawang tao. Lahat na nagkasala, kasama na si Abraham. So, hindi siya naging matuwid dahil wala sa kasalanan. Siya'y pinatawad ng Diyos. Kasi ang pag-asa ni Abraham ay nasa ating Panginoon. Yung sinatawag na binhi ni Abraham ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan ang binhi na sa pamagitan niya, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalaan spiritually. Sila'y maliligtas sa pamagitan ng binhi. Sino yun? Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa iyong binhi na si Kristo. So, ang pag-asa ng lahat ng mga tao ay ang ating Panginoon. So, siyang pag-asa ni Abraham ay nasa ating Panginoon. Alam niya na ang ating Panginoon, ang binhi na manggagaling sa kanyang lahi, ang magliligtas sa kanya. Siya magpapatawad sa kanyang mga pagkakasala. Kaya pag binabasa natin ang aklat ni Mateo, ano nakalagay doon? Ito ang aklat ng lahi ni Kristo kanya, anak ni Abraham, anak ni David. Siya anak ni Abraham. In other words, nanggaling ang ating Panginoon sa lahi ni Abraham. Dito sa John chapter 8 verse 56, nagsabi ng Panginoon, bago pa si Abraham, ay ako nga, ganyan. In other words, bago pa dumating si Abraham, andun na ako ganyan. Ako yung umiiral na. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Hindi natin alam kung gaano to what extent ang kaalaman ni Abraham tungkol sa ating Panginoon. Pero definitely, alam niya na siya kanyang tagapagligtas. So tayo katulad ni Abraham. Hindi po tayong walang kasalanan. So tayo pinatawad lang ng ating Panginoon. So si Abraham pinatawad din ng Panginoon sa kanyang mga pagkakasala. So kung titingnan natin, si Abraham ay nakatingin sa kamatayan ng ating Panginoon na isang pangako. In other words, nung ito'y sumampalataya na sa pamamagitan ng kanyang binhi, ang lahat ng kasalupa ay pagpapala, ito'y isang pangako, hindi pa natupad. Tayo mga Kristiyano, naniniwala rin tayo sa parehong pangyayari na ating Panginoon mamatay para magkakaroon tayo ng kaligtasan. Pero ang pagkakaiba, ito'y isang katotohanan na, it's a fact. Nangyari na. Nung maniwala si Abraham, hindi pa nangyari. Isang pangako pa lang ng Diyos. Nung tayo sumampalataya, ito'y nangyari na. Itong kamatayan ng Panginoon, niligtas niya yung mga tao sa ilalim ng Old Testament, sa naging tapat, sa ilalim ng mabutipan, at hindi sumunod sa Ebanghelyo sa kapatipan. Sa Hebrews chapter 9 verse 15, and for this reason, He is the mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Ano yung eternal inheritance? Yung ating mamanahin sa langit. Buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pareho tayo nakatingin doon. Si Abraham, bilang isang pangako, sa atin bilang isang katotohanan. Naligtas tayo ng Panginoon. So, ating tagapagligtas ay ang ating Panginoon. Si Abraham ay nakatingin sa langit. Sa Hebrews chapter 11, verse 13 to 16, these all died in faith, that having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly, walang paligoy-ligoy, that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind
the country from which they had come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared the city for them. Hindi nahiya ang Diyos na tawagin siyang Diyos. Bakit? Hinihanda niya sa kanila isang tahanan. Pero hindi ba natin alam, gano'n din tayo? Nakatingin din tayo sa langit. Katulad ni Abraham. Sa John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ano ibig sabihin, no? Kung ngayon pa rin napalataya sa Diyos, at sasapalataya tayo sa ating Panginoon, di Diyos ang Panginoon. In my Father's house are many mansions. Sa ibang salin, in my Father's house are many dwelling places. Kaya mo yung salin na yun. Mas maganda yung salin na King James. At yung King James, bakit kanyo? Ang isang mansyon ay isang malaki at magandang bahay. Isang mahal na bahay. Na tayo, wala na siguro tayong pag-asa mapatay na mansyon. Kasi pangmayaman lang yun eh. Pero at least kung hindi tayo makapagtatayo ng mansyon sa lupang ito, meron man tayo mamanay mansyon sa langit, ganyan. Ito yung nagpapakita na ito sa magandang lugar. If it were not so, I would have told you. Kung di totoo yun, kasi sabi ko sa inyo na hindi, wala kayong inaasahan. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Sa ba pumunta ang Panginoon? Di sa langit. Doon din tayo pupunta. So, ano pagkakaiba natin kay Abraham? Wala. Kaya tinawag siyang ama ng lahat ng sumasampalataya. There's a Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek or Gentile. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and the heirs according to the promise. So siya ang ating ama sa pananampalataya. At tayo kanya mga binhi sa pananampalataya. Sapagkat siya ang ama ng lahat ng sumasagot. So punta na tayo sa katapusan. At ito rin po ang pinakamagandang bahagi dahil matatapos na tayo. Pinakita ni Abraham yung tunay na pananampalataya. Kaya hindi ka taka-taka na siya tinawag na ama ng lahat ng sumasampalataya. Tunay na siya sumampalataya at nagtiwala sa Diyos. Siya po, yung mga pangako ng Diyos, talaga kinarin ni Abraham yun. He was fully committed sa mga pangako ng Diyos. At hindi nagbago kanyang kaisipan. Kung nagbalik siya sa kanyang dating tahanan. Hindi. Na naniniwala siya sa pangako ng Diyos. Siya po'y tumitingin, looking forward to his real home. Not a physical home, but a heavenly home. Doon siya tingin. Kaya minsan nagbalik sa pinanggalingan niya. So ano yung tahanan natin yun? Sa pangalang Pedro, chapter 3 at sa Revelation, ito yung bagong langit at bagong lupa. Ito po yung unang nabasa natin sa Isaiah chapter 65, Isaiah chapter 66. A new heaven and new earth. Pero yun ay tumutukoy sa Ebanghelyo na inaiba sa kautusan ni Moises. Pag sinasabing a new heaven, new earth, ito yung bagong new order of things that we have never seen before. Ito yung isang bagong kaisa ng mga bagay na hindi pa natin nakita kahit kailan. Ano yun? The beautiful and eternal home in heaven, ito ang ating tunay na tahanan. So ito po ating mensahe tungkol kay Abraham. Kung tayo pa'y tunay na anak ni Abraham, isipin natin, meron ba tayong katulad na pananampalataya ni Abraham? Kung meron, makakasama natin si Abraham sa langit tulad ng ipinangako ng Diyos.